The Star Mall. Nawala na. Uy, may Wendy's pala ditong bago. Oh. Alright. So, nandito na ako sa C6 mga bossing. So, diretso na to. Going to Taytay. Let's go! So, ang oras natin, 10:43. So, ayan na mga bossing, oh. Tayo na sa Antipolo. Yun. Sigat. Sigatin natin ang lisensya. Ay, mali pala. So good morning guys. So today ay aakit ako ng Antipolo. So meron akong kukuning uniform na jersey katulad nitong aking suot ngayon. Ayan. Tapos dadaan ako ng Taguig. So yun yung aking mga plano ngayong umaga. So kadalasan guys wala na akong ginagamit na camera dito sa helmet. Ayan. So nung simula nung nabili ko tong aking Insta, so mas ako dito, nag-stay ako dito, mas maganda siyang gamitin dahil lahat nandito na. Sa pag-i-edit, napakabilis i-edit. Sa pag-transfer ng files, mabilis din. Kaya para sa akin mas okay na to para hindi na masyadong madaming palipat-lipat ng files. So ito ating unit na gagamitin. Ayan, si Venom. Takbo tayo ng Antipolo ngayon. Magre-ready lang ako guys. Yung kukunin kong jacket, jersey or riding jacket namin, yung version 2 nitong suot ko. Ayan, ito yung Goryeo member. Doon kasi ako nagpapagawa sa Antipolo sa Stong Sportswear. So napakaganda ng tahi dyan guys. Quality, yung mga material na ginagamit hindi basta-basta. Itong jacket namin na to, napakasarap ipang ride dito guys. Hindi siya mainit, sobrang comfortable suotin, malamig sa katawan, at the same time magaan. Ayan, kung mga rider kayo, gusto nyo magpagawa ng jacket o naghahanap kayo ng mapagkakatiwalaan, quality at madaling kausap, ayan, hanapin nyo lang. Nandito, lagay ko sa aking screen, Stong Sportswear. Ayan, located to sa Antipolo. So kung gusto niyo magpatahi, kung malapit kayo sa area, ayan, puntahan niyo yan. Nag-a-accept sila, mayroon silang mga promo, mayroon silang mga discount na binibigay. Kayo na lang ang makipag-usap. So ang oras natin is already, what time is it? Ayan, 7:42 ng umaga. Siguro makakarating ako doon, sabihin natin mga 8:30. So isang oras at kalahati, ganoon na lang para mas mabilis. Alright, so sana walang traffic. Okay, let's go. Samahan nyo ko guys sa aking biyahe. Biyaheng Antipolo tayo ngayon, biyaheng Rizal. And then mamaya pagbalik ko sa C6 na lang ako dadaan. Ay sorry, sa C5 pagbalik ko, dahil meron akong dadaanan sa Taguig, or pwede rin Taguig muna, diretso ako ng Pasig papuntang Antipolo,
And then pagbalik is C6 na lang siguro. Pwede rin, no? So, depende. Maya-maya, try kong mag-isipan kung saan ang pinaka-the best na route papuntang Antipolo. Kasi plano ko Marcos Highway din sana. So, kung dadaan ako ng Pasig, kailangan ko palang maglagay ng silencer ng aking tambucho. So, kailangan nating maglagay ng silencer. Maya-maya, depende kung saan ako dadaan. So mukhang decided na ako guys na magtagig muna. And then akyat ako ng Antipolo para pagbalik doon ako bababa sa C6. Actually dadaan pa rin ako ng Alabang Town Center bago umuwi ng bahay mamaya kasi meron pa rin akong kukunin doon. Pero this time parang naisip ko mag C5 na lang ako. Daan ako sa mayroon kasi akong kukunin sa Taguig sa Pinagsama Village bago umakyat sana ng Antipolo. Pinagsama Village. Kung tatagas ako ng C6 pwede rin eh, kahit hindi na ako mag C5 eh. So yun na lang siguro. The Star Mall nawala na. Uy, may Wendy's pala ditong bago. Eto na guys, mas matraffic na dito ngayon. Dito tayo sa East Service Road. Mukhang hindi kakayanin ng ating SD card. Ang gamit ko is 128 lang guys. Kaya to. Antipolo balikan. Tukod din ang traffic dito sa expressway northbound. Simula pa lang sa may pagpasok ng ng Alabang. Tukod na rin dito. Pero yung southbound maluwag. Ito lang, itong northbound lang. Medyo tumutukod yung traffic. Yun tukod yung traffic Traffic.
nandito na ako sa may Conception, Upang, Muntinlupa. Medyo nagugutom ako pero sa Antipolo na lang ako kakain siguro. Meron akong kinakainan dun dati. Nagdadalawang isip kasi ako na gantong oras dumaan ako ng ng Pasig kasi medyo maingay yung tambutso ko. Pero ano naman to guys, pasado naman to dito sa Muntinlupa, itong aking tambutso. Subok na to dahil dalawang beses na tong checkpoint ng LTO at na sukat na rin yung ingay nito. At pasado naman. Kaya lang dito kasi sa Pasig guys, iba. Iba dito. Medyo mababa yung kanilang dito, yung requirements pagdating sa tambucho. Actually, hindi naman ako naka-open pipe. Ito ay ang tawag dito is yung ang tawag doon, exhaust. Doon sa ingay yung pag-uusapan, medyo kumpara sa mga stock, syempre may konting buga, pero hindi naman ganun kasakit sa tainga katulad ng mga open pipe. No, kaya lang dito sa Pasig kasi talagang kilala na napakahigpit dito, kasama pati ang Marikina. Kaya hindi ko maisip kung dito ba ako dadaan sa C5 papuntang Rosario Pasig or magsisix na muna ako paakit ng Antipolo, then pababa na lang ako dadaan ng Pasig. Kanina ko pa iniisip eh. Pero sa ngayon parang decided na ako muna ako, magbikutan muna ako. Pinagsama village doon sa kapatid ng tatay ko. Dadalaw at the same time may kukunin na mga gamot. Kasi sayang baka mag-expired lang eh, ang mahal. Kaya kukunin ko para sa tatay ko at para makadalaw na rin sa mga tsuhin ko na nandun. Dito na ako sa may Sukat, Tawid. Sukat, Tawid. Pulis yata itong nasa unahan ko. Pulis o sundalo. Tactical helmet. Civilian. Isa pa to sa matraffic na lugar. Alright. Isang ganito na lang guys. Nakakarating na tayo ng Bikutan.
Ito yung 19s dati, oh. Ayan, kung saan nagpe-perform lagi sila Francis Magalona. Diyan ko siya nakita. Sila Alan Kay. Mayroon pang isang napaka-traffic dito sa may tapat ng Walter Mart, dito sa Tanyag. Tanyag na traffic. So kapag ganito ka na guys, so kapag ganito ka traffic yung area, pag nandito ka sa may papuntang ikutan, ibig sabihin malapit ka na sa Walter Mart dito sa may Tanyag. So dito lang nagkakaroon ng ganito katinding traffic. Simula pa noon, mga tagal ng panahon. At dito rin na aksidente yung aming isang tropa na kung saan pareha sila nag-overtake nung pasalubong, nagpang-abot sila sa gitna. So shout out kay paring Jesse Manalo in heaven. Nasaan ka man ay palagi mo kaming ingatan. So dito siya na aksidente banda sa may tapat ng Walter, malapit sa may Walter Mart. So pag overtake niya, papunta siya ng Alabang galing ng Makati. Yung sundalo naman papunta ng dyan sa kampo galing ng Alabang. So same na nag-overtake, and then pagdating sa gitna, ayun, doon sila nagpang-abot. Talagang matindi yung kanilang salpukan, parehas patay. Actually si Jesse, dalawa sila, may backride. Nabuhay lang ng 1 linggo yung backride niya, si Lester, and then namatay din. Pero si Jesse at saka yung sundalo dead on the spot. Talagang matindi yung nangyari sa kanila. Kung makikita nyo sana yung motor, medyo matagal na to guys, way back 2009 ata to or 10. So yung motor nila talagang kung makikita mo parang laruan na ginusot. Sobra talagang nangyari sa lakas ng bangga. Kasi syempre kung galing ka sa overtake, talagang medyo mabilis yung takbo. Madaling araw to nangyari. Kaya sa mga rider na katulad ko dito banda sa lugar na to, siguro naman alam nyo tong lugar na to, dito sa may Tanyag, malapit sa dito sa Perpetual Village. Talagang matindi dito guys ang traffic. So kung sa madaling araw naman, huwag kayong magpapakakampante dahil yung kalsada na to is parang two-way lang talaga, no? Kaya kung mag-overtake ka, make sure na wala ka talagang makakasalubong, dahil kung hindi ay pwedeng mangyari sa inyo yung nangyari sa aming sa aming tropa. Yan, parang ganito guys, so yan, nag-overtake ako dito, and then meron din galing doon na parating, nag-overtake, nag-abot kami sa gitna. So ganun ang nangyari sa kanya. So guys, nandito na ako sa tenement. Ako, parang ano na, 1 hour and 52 minutes na lang pala yung aking kaya ng micro SD. Pero yun nga, nandito na ako sa tenement at papunta ng C5. So ito na muna yung inuuna ko para mamaya pabalik sa C6 na lang ako dadaan.
oras natin 8:28. Eto na, papasok na ako ng C5. Wow! Sarap magpatakbo dito, guys. Ang lawak ng kalsada. 1, 2, 3, 4 lane. So hanapin ko lang yung Pinagsama Village. Hindi ko na matandaan yung bahay ng mga pinsan ko dito. Tatansyahin ko na lang. Pwede na ako pumasok dito sa water fan. Dating water fan. Papuntang Pinagsama. Pasok na nga ako dito para hindi na ako para hindi na ako mag-U-turn. Pwede na dito. Medyo matraffic nga lang. Minutes. Yung motor niya. Tagal niya ng motor niya na to. XRM. Anong yan? Anong version yung motor mo? Anong version? 23? Hindi maganda? Oh? Hmm.
pala maganda yung mga XRM na yan. 2023 model, hindi maganda. 2024 model, hindi rin maganda. Lugo tong Indiano na to. Hindi maganda yung Honda. Ano pa kaya yung Kawasaki nila? Yung Badja. Dito na ako guys. Hanapin ko na lang yung pinagsama. Signal Taguig. Ten 29 ang oras natin mga bossing. So diretso na ako ng Antipolo. Nandito na ako sa may pamayan ng Diego Silang dito sa Taguig. Siguro mga 11:30 nandun tayo sa Antipolo. So dito ako dadaan sa may Levy Mariano Avenue, Taguig. Ayan, papunta to ng ng C6 Vista Place, Taguig. Ayan oh. Medyo matraffic lang tong lugar na to. Levy B Mariano Avenue. Mainit na. Mainit na. So nandito pa ako sa may Taguig City Hall. City Hall Taguig. Grabe traffic. ML Quezon. So tapos na ako sa isang project ko ngayong araw. Project talaga no.
So nakadaan ako ng Taguig, then Antipolo na lang, pick up na lang ako ng Jersey. Hindi na ako pupunta ng ATC dahil yung aking pakay sa ATC ay hindi matutuloy ang ating transaction doon. So mas mapapaga ako ng uwi ng bahay. Siguro mga alas 3 nasa bahay na din ako. Alright, so nandito na ako sa C6 mga bossing. So diretso na to. Going to Taytay. Let's go! So ang oras natin 10:43. Alright, so nandito na ako sa mismong highway. Alright, so nandito na ako mga bossing. Taytay, almost ilang kilometer na lang, nasa Antipolo na tayo. Kung saan dito ako nag-stay ng mahabang panahon. Dito halos lahat na nabuksan ang aking kaalaman. Kumbaga dito nag-start sa Rizal ang aking mga paano dumiskarte sa buhay, kung paano mabuhay na solo, kung paano kumita, kung paano magkaroon ng sariling desisyon sa buhay. Ayan, dito po lahat yan sa Rizal. SM Taytay, magkabila. Ito yung isa. Building A, Building B, Building 1, Building 2. In fairness ang ganda ng improvement. Sa kalsada pa lang, aspalto, malawak. Malapit na ako dito sa may Tikling. So ito yung palatandaan mga idol. Pag nandito ka sa Tikling, itong maliit na rotonda na kung saan nakatayo yung ulo or nakapatong yung ulo ni Dr. Jose Rizal. Ayun, ayun, ulo lang, ay half body. Ayan, Antipolo, Teresa, Morong. So medyo uphill itong lugar na to. Ayan. So madalas akong tumatambay dito dati nung nandito pa ako nakatira. Stop over lang ako ng
saglit mga bossing kasi lobat na yung battery ko. Papalit lang ako ng battery dito banda sa may lagpas ng Palmera 6. Ayan guys, oh. Palmera 6 yan, village. Tingnan natin kung nagpi-play pa. Okay, pwede pa. Doon, no? Bahay ng tropa ko dyan, paakyat dyan. Sa may Mega White Construction na yan. Hindi ko lang alam kung nandiyan pa sila. Ayun, yung mga nagmi-missionaryo dito sa Mary Hills, sa Mission Hills. Alright, palit lang ako ng battery. Dito na ako sa may kanto ng Fibertex. Palit lang tayo ng battery mga bossing. Baka biglang malobat. Alright. New battery. 100%. At malapit na tayo pumasok ng Antipolo mga bossing. Konting sandali na lang. Uphill. Palmera 3 and 4. So ayan na mga bossing, oh. Tayo na sa Antipolo. Yun. Sigat. Sigatin natin ang lisensya. Ay, mali pala. Gunggong! Matinig pala yun. Lakas ng Aerox na yun, ah. Beverly Hills Subdivision. Another one way. Evergreen Subdivision. Sarap, no? Tabi-tabi po. Sarap. May konting banking. Wow. Alta Vista. Alam ko may bahay sila dito. Sila Gladys Reyes sa Alta Vista. Gusto ko sanang pumunta dito sa may church kaso masikip dito ngayon. So dito na lang muna ako pupunta sa diretso na lang muna ako dito sa aking pakay kung bakit tayo nandito, which is yung aking jersey, yung mga pinagawa kong jersey. Dapat ipapalalabog ko na lang sana, pero naisip ko total nasa Taguig na rin naman ako, so naisip kong dumiretso na lang ako dito para kahit paano makapasyal din. Tagal ko lang hindi dito mga boss, tagal kong hindi nakarating dito ulit.
I mean, yung makapunta ng nakamotor dito. Kasi huli punta ko dito, naka four wheels kami. Doon ako dumaan sa C6. Then Taytay ang uno, doon ako dumaan sa Mahabang Parang. Hindi ako nakapunta dito sa area na to. Ang mahal, ang mura ng gasolina dito, 73 lang oh. 73 pesos. Mura pala dito. Dati may Onsiano pa dito, hospital. Huling punta ko, ngayon wala na, sarado na. Dahil maraming concern, maraming palpak. Ito siya oh. Ito yung Onsiano College, ito yung Onsiano Hospital Medical Center, ayan. Wala na, sarado na yan. Pinasarado na. Dahil sa palpak na operasyon. Medyo mainit mga bossing. 11:10. Akalain mo yun, oh. Mayroon na pala ditong Walter Mart mga idol. Malapit dito sa Shopwise. So, sobrang laki na pala talaga ng pinagbago dito. Ito yung Shopwise. And then mayroon na rin Pure Gold dito sa kanto. So wala na yung ano dito. Santiago. Ay, meron pa rin. Ayan. Ayan o. Santiago's. Ang laki na ng ano, no? Ang dami nang naitayo. May Jollibee na rin doon. Tapat ng school. Tapales. Wow. Amazing. Grabe. Sa tagal kong hindi nakaikot dito. Ang dami na pala talaga ng nangyari. Ito yung papuntang palengke. Lumang palengke. So dito kami sa kanto. Alam ko may Paddy's Point na dito sa may kanto na papunta doon sa amin. Ito oh, Paddy's Point. Buhay pa pala hanggang ngayon. Ayun oh. Tapos dito kami. Diyan sa Barangay Tubigan papasok. Yan yung Barangay Tubigan. Barangay Dalig, Antipolo. Oh, may Jollibee na nga dito oh. Ayun, Kalesa Grill. Antibay, buhay pa rin hanggang ngayon. James Hotel, buhay pa rin. Wow. Burger King. Grabe no, crowded na pala talaga. So dito ako papasok. Ayan. Ito sa masikip na to. Dito yung aking kukuning uniform. Ayun no. Ituto ko na lang siguro dito. Ayun, bukas. Diretso ko na.
Dito na ako mga bossing. Para kumuha ng uniform. Nandiyan kasi parang stong. Alright. So, uwi na ako guys. Balik na tayo ng home base. Home base tuloy. Balik na ako ng Muntinlupa. Init. Estong Sportswear. Ayan guys, kung mga gusto nyo magpagawa ng jersey, ayan yung mga malalapit dito sa mga taga dito sa Antipolo. Ayan yung kanyang shop. Ayan, meron din yan sa FB. Alright, so uuwi na ako. Grabing init mga bossing. So papasyalan ko na rin yung aking pinsan dito sa kabila. Kabila lang nito. Bago ko tuluyan ng umuwi ng Muntinlupa. So may mga tsahin pa ako doon sa taas papuntang Antipolo, Robinson Homes. Punta doon sa Teresa. Kaya medyo malayo na yun. Oras natin 11:46. Tanghaling tapat ang biyahe na. Ang biyahe kong ito. Sasaglit lang ako dun sa aking mga tropa. Dadalawin ko lang. Dito yung tambayan namin mga bossing. Dito talaga ako nag-stay ng matagal. Yan nandiyan pa rin, buhay pa rin yung bakery. Sarado. Sarado. Nagawa mo? Nagawa mo? Nagawa mo? Ano ginagawa mo? Kanina yan? Wala, kumuha lang ako istong ng pinagawa ko, jacket. Marami? Dami? Oo. Dati mo masok? Masyal lang ako.
Si? Uulan. Saan ba nakatira si Leonard? Sa San Juan. Doon pa rin. Kumuha ako ng jacket. Kaso mayroon pang kulang eh. Tatlo pa yung kulang eh. Kailan ka nagpagawa? Nung nakaraan pa. Parang buwan pa. Napasok? Wala lang. Nagpatrabaho. Ah? Hirapan lang po dito. Bakit? Tsaka yung pressure shoulder. Hindi ko na mahin. Ganyan din sa akin dati. Pinahilot ko. Hindi, pinapahilot ko lang. Parang gawa na rin ng diabetes. Ah. Yung nerve sa mga tumira sa akin, nerve sa muscle. Yung binunatan sa akin. Parang stock up. Simula nung pandemic. Tapos na-injectionan pa. Pandemic lang naman nagsimula eh. Sa akin, 1 taon din to eh. Pero buti na. Halos kada linggo pinapahilot ko pero isa lang bahagya pero ganun pa rin. Hindi na yun. Pero dati ito, ayan, kahit pa paano mataas ng Dati ganito lang din yan. Na masakit na. Pagka yung pinilit na sakit. May tataas mo siya, alalayan mo. Pero sobrang sakit sa dito. Sa Anong hilot? Yung mga manghihilot lang? Ano? Na rin ako sa chiropractic. Yung mga talaga. Naubos na nga halos yung ng card eh. Hindi, mas naano pa nga dito yung sa hilot-hilot yung naghihilot dito sa akin. Pasok mo na. Punta. Kumuha lang ako ng kay Istong. Yung jacket pang ride. Baka biglang umulan pati, nag-uulan. Wala kapote. Mayroon naman, kaya nakakatamad magkapote. Kaya. So yun yung tinirahan ko dati mga bossing. Pero napakasaya dito. Dito ka talaga mahasa ng todo sa lahat ng bagay. Lahat dito, mga diskarte mga tao dito. Yan yung mga bahay na yan, akala mo mga basta bahay lang, no? Pero yung bawat loob ng bahay dito may mga negosyo. Ayun, katulad nun, meron silang printer doon sa mga jersey. Yan, para mga heat press. Sila yung mga gumagawa. Tapos ipapasa na lang doon sa mga mananahi. Halos lahat ng bahay na mga magkakatabi dito, hindi sila basta bahay lang na tutulugan. Mayroong mga business sa loob. Iba't ibang mga business. So ito, talagang sa lugar na to talagang halos masasabi kong kabisado ko dito. Ang tagal ko dito, guys. Way back 2004 nag-start ako dito, nag-tricycle ako dito. Ayan. Tambay ng napakatagal na panahon. Trabaho, tambay, trabaho. So ito halos magkakalahati ng buhay ko dito na ubos dito sa Rizal.
So this time dito ako dadaan sa Angono, pauwi ng Muntinlupa. Pero sa CC6 pa rin tayo dadaan. Doon pa rin tayo tatagos. So meron kasi ditong coffee shop na pwedeng tambayan. At the same time, pwede tayo magpalipad siguro ng drone doon. Overlooking siya. So titingnan ko lang din kung maganda yung view. Pero maraming pumupunta doon guys, maraming tumatambay. So anong oras na ba? 11:59, almost 12. So doon na rin siguro ako magla-lunch. Doon na ako mananghalian. So yung pinick up kong jacket ngayon, may kulang pa na dalawa, ay tatlo. Yung sa akin hindi pa rin tapos. Kumbaga, ay mali, tapos na pala, kaya lang mali yung sukat. Kaya ilalamove na lang. Ihahabol na lang, siya na lang ang magpapadala sa lalamove. So from here to Alabang, so gagamit tayo ng 1 hour and 4 minutes. Ayan, mabilis lang, isang oras lang mahigit oh. Kaya lang medyo mainit na talaga. Kumusta biyahe bro? Kumusta biyahe? Malakas ba dito? Malakas dito? Angkas ka ba? Angkas? Pero saan galing? Naghatid ka lang dito? Wow. Kala ko dito ka bumabiyahe. Caloocan? Caloocan, Mandaluyong, Rizal. Boundary na yan. Nakailan trip ka na? Bah, malakas ha. Malakas ang ano ko joyride. Pero hindi na ako nabiyahe, tagal na. Pero active pa yung ano ko. Active pa ako, kaya lang parang hindi na. Mahina kasi dito yung ano eh. Ha? Medyo hindi pa kaya angkas. Medyo ano? Medyo hindi pa yung okay. Oo nga, sabi. Dito medyo alanganin na. Okay boy, ingat. Trips, Caloocan, Mandaluyong, tapos Rizal. Aba, ang laki na ng kinita ng batang yun. Boundary na yun. So medyo lumayo ng konti oh. Lumayo ng 2 minutes. Naging 1 hour and 6 minutes. Kanina 1 hour and 4 minutes eh. Gusto ko sana mag-overtake, kaya lang si ate kasi ako pansin eh. So itong tinataha ko ngayon mga bossing is ML Quezon. Ito ay papuntang Angono, Binangonan. So dito natin madadaanan yung mahabang parang. Crowded na rin talaga itong lugar na to. Sobrang dami na ng mga establishment na tinayo dito. Dati ano pa to?
mga kakahuyan pa. 2004, 2005, kakahuyan pa to. Bihira pa yung mga establishment. Meron pa akong isang tiyahin dito. Kaya lang parang tinatamad na akong bumaba ng motor eh. Yan yung banda sa unahan. Ang gaganda rin ang subdivision dito mga bossing sa lugar na to. Ito yung Havilla, maganda yan. Grabe, no? Punong-puno na talaga. Dami na ng mga establishment. Vidarte Estates, Vista. Ito yung kay Villar. Yan, pupuntang Mayalta. MGS. So, ang oras natin 12:06. At wala pa rin akong almusal. Diretso na tayo sa tanghalian. Rekta na tayo sa lunch mga bossing. Masagana Village. Dito yung sa bahay ng pinsan kong isa eh. Malapit lang naman siya. Daan kaya ako. Ito oh. Daan kaya ako. Saglit lang. Inom lang ako ng tubig. Total, nandito na rin naman ako. Ito lang oh, subdivision na to. Ito oh. Sa Bloomfields Residence. Kaya lang, hindi ko tanda yung kanila. Ito yata yun eh. At tita. Sarado. Pwede po makipark? Pwede po makipark saglit? Pwede po makipark saglit? Tsaka pwede po makiinom tubig? Pwede po makiinom? Nauuho kasi ako. Ha? Ito po sa kabila. Makikinom lang po dito sa kabila.
Hindi nila ako nakikilala. Titripan ko to mga to. Inom. Makikinom tubig. Forty minutes na lang. So, dito pala yung daanan. Wow. Sobrang lubak. Alright, so malapit na ako sa Binangonan proper. So nandito na ako guys sa mahabang parang dito sa Angono. At yan medyo matagtag ang kalsada. Iikot na lang ako dito sa may C6. Tagos tayo ng C5 ay ng Taguig. Yung pakaliwa dito, ito yung papuntang Angono ay Binangonan. Ito papuntang Taytay. Taytay Rizal. Kakaliwa tayo sa may Petron. Angono Municipal. Hebron. 73 ang gas. Dito na ako papagas mga bossing. Para sigurado. 73. Init. Full tank ma'am. Full tank pula. Mura gas dito sa inyo ah. 73. Tama, 73 ano? Sa Laguna, 77 ang pinakamababa. Matagal na ba tong Hebron? Tagal na rin no? Okay. Ayun, punong-puno. Tignan ng mapaw ah. May 10 piso ako ah. May 10 piso ako. Para ano lang.
Okay, full tank mga boss. Naka-running flat na oh. Naka-running flat na siya. Isuzu MUX. Ayun oh. Hindi nyo alam yan. Boss, flat ka na! Dapa na! Flat ka na, sa kanan flat. Hindi nga niya alam na flat siya sa likod. Dapa na yung kanyang gulong. Hindi niya ramdam yun. Ako kasi kapag flat ang gulong ko, kahit malambot pa lang, ramdam ko na kaagad eh. Mapa 4 wheels or motor, paranoid na talaga ako niyan. Basta medyo may konting mararamdaman mo kasi pag ang gulong mo malambot na or flat na, kahit na pantay yung kalsada, kapag medyo meron siyang bounce na medyo tumatagilid, ramdam mo na talaga eh. Pero siya hindi niya agad naramdaman. Nandito na ako sa Floodway Taytay. Pwede pala dito mag counter pala talaga kapag ganitong oras. Lumalakas na yung hangin guys. Naloko na, baka kasunod nito eh ulan. Papasok na ako ng C6. Ito papuntang Pateros, papuntang Pasig. Yan, diretsong yan. So dito tayo sa kaliwa. Anong nangyari sa iyo? Yun oh, aeroplano. Baba. So may tinatayo na rin dito. Ano pala to? Station. Guard station.
C6. Taguig Lakeshore. Ang bilis lang ng biyahe guys, oh. Dito na ako sa Bagong Bayan. Dito na ako, magsi-service road na lang ako. Ganun din naman eh, traffic din naman dyan sa may Tanyag eh. Dito na lang ako sa Bagong Bayan. Wow, big bike pala ito nasa harap ko. Barangay Buli. Sira-sira na ang kalsada. Buhay pa kaya si Metongs? Asan na yun? Ito may malaking poste. Metongs, buhay pa ba? Ah, wala na. Ano, wala na, giba na. Isa sa pinakamatagal na burgeran dyan sa kanto ng Buli. Checkpoint? May nagche-checkpoint pala dito. Saan na yung barangay? Lumagpas na pala, hindi ko napansin. Oh, bako-bako ang kalsada. Kaya yung pwesto nung kumari ko. Saan kaya yung karinderya nila? May karinderya sila dito eh. Wala na, karinderya nila.
Ito yung 7-Eleven, simbahan. Simbahan ng Kupang. Wala na. Dito banda yun eh. Wala na yung karinderya. Ito yata. Ay, hindi, Tamayo to eh. Wala na yung karinderya nila. Wala na. Napakatagal ko rin naging tambay dito sa lugar na to. Hindi naman tambay na ano, walang trabaho. Kumbaga matagal akong tumira dito. Hindi kapag walang pasok, tambay kami dito. So ano ba yun? Lumagpas na. Yun. Yung ano na yun. Ganun pa rin. Wala pa rin pinagbago sa Kupang. Barangay Kupang pa din. Palagi pa rin basa kalsada. Konting ulan baha. Pero buti na lang mga bossing at kakatapos lang ng ulan, no? Kung nagkataon pala, mababasa tayo dito. Turo ko sa inyo guys yung tinirhan ko dati dito. Tingnan ko lang kung makikilala ko pa. Oh, may nilad na pala to. Nakikilala ko pa kaya. Ito yung private resort. Oh, ito. Ayan, dyan ako tumira guys, dyan sa loob na yan, oh. Yan, sa loob nyan. Karinderya na pala yung kanto. Tapos yung pinsan ko, yung huli namin, kasama ko yung mga pinsan ko dito sa Kalye Abnoy. Yan, papasok. Ito yung school ng Kupang. Ito naman sa kabilang kalye, ito naman yung Kalye Aswang. Ang gaganda ng pangalan, di ba? Ito, Constantino. Ayan, Kalye Aswang yan. Si Guillermo. Tagal kong tumira dyan. Ito yung Constantino. Ayan o. San Nicolas de Constantino. Pasok. Kupang na kupang pa rin, no? Walang pinagbago. Oo, 4 na oras. Grabe naman tong kalsada na to. Bakit ka basang-basa ang kalsada dito? Umulan ba? Kalsada lang ang basa eh. Pero yung mga bahay hindi naman. Nangyari dito. Okay. Andito na ako sa Alabang. So dito na ulit ako dadaan sa highway guys. Dahil sobrang sikip sa service road. Balik na ako sa highway. Kaya lang yung battery ko is paubos na. Ayan o. 10% na lang yung battery ko.
Grabe haba ng biyahe ko. Iikot pa ulit ako doon sa may ilalim ng expressway para mag U-turn. So, sa mga nalilito dito palagi guys, yung pumapasok ng kanan, marami dito nahuhuli. Turo ko sa inyo guys. Dati kasi pwede ka pa talaga pumasok dito sa may bandang kanan. Pero ngayon, hindi na. Ayan, eto guys oh. Yan. Hindi ka na pwede pumasok dyan. Dapat talaga dito ka na. Dati pwede ka pumasok dyan, makakalabas ka pa dito. Pero ngayon hindi na. Ayan, pag pumasok ka doon, diretso ka ng expressway. Doon ka na ngayon mahuhuli. Kaya kapag bago ka lang dito sa Alabang, tignan mong maigi yung mga signage kasi medyo nakakalito. Marami nang nahuli doon sa lugar na yun. So yun, nandito na ako sa may bayanan mga bossing. At ang battery ko is halos paubos na. So maybe next video na lang ulit mga bossing. Tatapusin ko na itong aking video dito. Siyempre maraming salamat muli sa pagsama nyo mula kanina hanggang makarating ako ng Antipolo at pabalik. Alright, so sayang hindi tayo nakapagpalipad ng drone kasi ang lakas ng hangin doon sa overlooking. Okay, so hanggang dito na lang mga bossing. Maraming salamat. And God bless. Mabuhay tayong lahat. Stay safe everyone. Ride safe sa aking mga kapwa rider. So yun, see you on next vlog. Bye bye.